Okay, mayong hapon mga viewers. Magandang hapon po sa lahat. Tingnan natin kung okay bang signal natin ngayon. Sa ating mga FB friends at saka sa ating mga viewers. Magandang hapon po. Tayo po ay magbabahagi naman sa ating paniniwalang Katoliko. Okay. Nag-retake ho tayo dahil may problema May problema ang ato ang I hope nga okay ang atong signal, no? Kanina wala tay makita, no? Thank you very much mga kababayan. Comment kayo diyan kung okay lang, ha? So, ano po ang baka magtanong ang iba, mutana ang uban. Ano po ang topic natin ngayon? Andyan sa caption mga kababayan. Pag-usapan natin ang doktrinang purgatorio. Sa mga Katoliko, interesado sa doktrinang purgatorio. Pero pa sa mga dili Katoliko, ayaw nila. Dahil ang doktrina po na purgatory, sa mga hindi Katoliko, hindi nila tinatanggap. Wala nila dawata ang doktrina ng purgatorio. Ang ilahang ginadawat, ang kining gitawag o langit lang o impyerno, no? Heaven and hell is the doctrine only of Protestant or non-Catholic. Pero sa Katoliko, mayroon ho tayong tatlong pinaniwalaan. No? Pagkatapos ng mamatay, ay hindi kaagad diretso sa langit at hindi kaagad siguro diretso sa impyerno. Okay? Mayroong tinatawag third state of purgatory. Kung ano yon, pakinggan ninyo ang ating paliwanag para maintindihan. Okay? So, ang ating kaibigan, magandang hapon sa taga ibang bansa na naniwala po sa ating kakayahan na mag-explain ng doktrina. Yung hindi naniwala, pwede na kayong mag-scroll na lang, no? Lalo na sa mga protestante. Kasi ang doktrina natin ay hindi para sa mga protestante, kundi para sa mga Katoliko. Okay? Explain natin ano ba ang konsepto, unsa ba ang konsepto sa purgatorio. So, by the way, ganun pa rin ang lingwahe gagamitin po natin ay Tagalog, Bisaya, no? Kasi may mga Tagalog din na nakikinig, nabibyo at sila po ay mahirapan sa Bisaya. Okay? Kaya ang gagawin natin mga kababayan, ano na lang, Bisaya, Tagalog na lang mga kababayan. Okay? So sa nagtatanong sa atin mga brothers and sisters, ano po ang topic? Itong konsepto ng purgatorio. Concept of purgatory. No? So always concept yan mga kababayan. Bakit? Kasi pag sinabi mong concept, meaning ano ba yung thought sa mga tinuturo. Kasi iba ang konsepto ng ibang tao, iba rin ang sa Katoliko. Kaya abangan natin kung ano ba ang konsepto o paliwanag sa Katoliko tungkol sa paniniwala nitong tinatawag na purgatory. Okay? Yan mga kababayan. Ang ating topic ngayong araw. So, to start mga kababayan, ang doktrina po ng Katoliko, ang tao po pagkatapos mamatay. Okay? Take note. Ang tao, ayon sa doktrina ng Katoliko, pagkatapos mamatay, ay haharap siya sa tinatawag na judgment. Tawag yan sa Katoliko ay particular judgment. Sabi ng Biblia, aywan ko kung nagturo ang mga protestante nito, sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. 9:27 ng Hebrew. Ibig sabihin, pagkatapos mamatay sa tao, ang paniniwala ng Kristiyano, lalo ng Katoliko, tayo po ay haharap automatic sa particular judgment.
Bakit particular judgment, mga kababayan? Sapagkat mayroon pong tinatawag general judgment. Ano po ang konsepto ng general judgment? Yung pong balik ni Kristo, hahatiin sa dalawang panig, wala at sa tuo, kaliwa at sa kanan. Yung nasa kanan, ayon sa Matthew 25, ay paparusahan sa dagat-dagatang apoy. At ang nasa kanan, ito po ay nagpapagal hanggang sa pagkatapos ng panahon. Sila po ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Sila po ay kakasamahin ng Diyos. Yan po ang general judgment. But prior to that, mga kababayan, doon muna tayo sa pagkamatay ng tao. Ano po ang mangyayari? Whether we like it or not, sa paniniwala po natin, no? Haharap po tayo sa hukuman ng Diyos. Babasahin ko po ang sinasabi ng Biblia dito sa taga-Hebrew, no? Kung kayo po ay may Tagalog Biblia, basahin nyo po. At mababasa nyo ang ganitong pangungusap na sinasabi dito, mga kababayan, 9:27. Okay? At by the way, mga kababayan, request lang paki-share po sa ating mga kababayang Katoliko ang ating topic para marami po tayong makaalam, no? Kasi pag dating ang panahon, mga kababayan, na wala na po siguro ako, hindi na ako mag-ano sa social media, so baka ito ay makatulong doon sa gustong mag-catechism sa social media. Ito mga video na ginagawa natin, okay? So sabi dito 9:27, basahin ko lang sa Tagalog, mga kababayan. Ang sabi dito, at kung paanong itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos nito'y ay ang paghuhukom. Maliwanag po, mga kababayan, at hindi ho natin mapasabalian na minsan pang sinasabi ng Biblia, minsan pang ang tao'y mamamatay at pagkatapos niyan ay paghuhukom. Kaya mayroong tinatawag na after death, there is automatic judgment. Okay? Ano po ang hukuman ng Diyos? Siyempre, yung buhay, parte ng tao. Alin po ang parte ng tao nang siya po ay mamatay buhay? Yan po ang tinatawag na kaluluwa. Sapagkat tinuro po ng Biblia, ayon sa 10:28 ng Matthew, huwag kayong matakot sa makapatay sa katawan, sabi ni Kristo, at hindi makapatay sa kaluluwa. Sa makatuwid, mga kababayan, ang kaluluwa ay immortal at ito po ay haharap immediately sa hukom ng Diyos. Kung ano po ang ginagawa natin sa araw-araw nating buhay, kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, ang parusa po niyan, kung hindi magsisisi habang buhay, siya po ay malagot sa impyerno. Pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan ay ang pagkabulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno sa kaluluwa. Yan po ay mababasa din natin sa Padayag 21:8. Pangalawang kamatayan. Bakit pangalawang kamatayan? Sapagkat dumaan ang tao sa unang kamatayan, pagkalagot ng hininga. Kaya yan po ang paniniwala ng Katoliko. Hindi ho katulad sa Protestante na doon na daw pagbalik na ni Kristo ang hukom. No, mali. Hindi nila binasa o hindi nila tinanggap ang sinasabi ng 9:27. Kung sabihin nilang pagbalik pa ni Kristo ang hukom, hindi po. Ang paghukom ay individual nang tayo po'y mamatay. At ang pagbalik ni Kristo, yan po ay pag-divide na sa tinatawag na mga tao ang maimpyerno at saka mapasalangit. Dalawang grupo ho yan. Katulad ng pag-divide ng kambing at karnero. Yan po naman ay mababasa natin sa Mateo 25, mga kababayan. So, dalawa ang tinatawag hukom. Pero dito muna tayo sa particular judgment. Ngayon, pagkatapos ng paghukom particular, mga kababayan, nang mamatay ang tao ay may hukom na tatanggapin. Kaya sabi ni Kristo sa 2 Corinto 5:9-10, ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukmanan ni Kristo at tayo po ay magbibigay ng tinatawag na accountability kung ano man ang ginawa natin, mabuti man o masama. Kung mabuti, kakasamahin ka ni Kristo. Ang iyong kaluluwa ay pupunta sa
langit kung walang kasalanan. At kung mayroong tinatawag na kasalanang mortal na habang ikaw ay buhay pa at hindi mo pinagsisihan, hindi mo tinalikuran, nabubuhay ka sa kasalanan na mortal, yan po ay maghahatid sa kaluluwa natin patungong impyerno. Ngayon, pagkatapos po ng mamatay, after death, may paghuhukom. Alin po ang hukuman? Alin po ang tinatawag na hukuman? Particular judgment. Sa particular judgment, mga kababayan, ang turo ng Biblia, titimbangin, mga kababayan, ayon sa hustisya ng Diyos. Sapagkat hindi ho immediate ang turo sa Biblia, hindi ho kaagad papasok sa langit. Kung ikaw ay taong matuwid at on the premise na ang tao po ay hindi perfecto. Take note, we are not perfect. Kaya yung turo na sila ay ligtas na, sa kanila lang isip yan. In general concept, mga kababayan, human per se is not perfect. Okay? Only God is perfect. Kung sabihin mong ligtas ka na, parang sinasabi mong buhay ka pa, perfecto ka na. Yan ang mali na doktrina. Okay? Kaya nga sa Katoliko, we humbly accepted that we are not perfect. And because of that, we have a so-called venial sin. Okay? Mayroon tayong tinatawag munting o gamay nga kasalanan. No? Sa munting kasalanan na yan po ay babara sa atin na makapasok immediately sa langit. Okay? Sapagkat ang papasok sa langit, mga kababayan, ay perfect na at walang kasalanan. At ayon sa Biblia, napakaklaro. Revelation 21:27, walang makapasok sa bagong Jerusalem, sa ibang version, o langit, kung may bahid, kunting kasalanan. Ibig sabihin, mga kababayan, yung sinasabi nila na sila ay ligtas na, katang-isip lang yan nila. Para bang conditioning the mind, mga kababayan. But the reality is, kahit sinong tatanungin mo ng mga theologians, human as we are not perfect. No, kailan ho tayo papasok sa kaharian ng langit? Kung tayo po'y malinis na, kung tayo po'y walang kasalanan. Ayon sa Proverbio 24:16, kahit ang mga santo ay mayroon silang kasalanan, tayo pa kaya, mga kababayan. Kaya hindi ho naniwala ang Katoliko na pag tayo po ay diretso kaagad sa langit o diretso kaagad sa impyerno. Hindi po. Mayroon pong tinatawag na third state of the soul, no? Ito naman po ay tinatawag na purification. Yan po ang turo sa Catechism natin 10:30-31, mga kababayan. Ang tanong, mga kababayan, lahat ba ng tao perfecto? Lahat ba ng tao walang kasalanan? Iba-iba ho ang ating kasalanan. Okay? Pero dalawang kategorya lang yan, ayon sa Biblia. Anong kategorya ng kasalanan? Mortal sin, grave sin, or deadly sin? Or number 2 is venial sin. Okay? Dalawa lang po kasi ang kasalanan. Bakit mayroong terminong gano'n? Naaayon ba yan sa Biblia? Mayroon. 1 Juan 5:16-17. Si San Juan po ay nagpaliwanag. Sabi ni Juan, kung ang iyong kapatid nakikita mong nagkasala, ngunit ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan, ipagdasal mo siya. Lahat ng masamang gawa ay kasalanan, sabi niya. Ngunit mayroong kasalanan na hahantong sa kamatayan. Meaning, pangalawang kamatayan, hahantong sa impyerno. Ang tawag diyan sa Katoliko, mortal sin. Yung kasalanan na sabi ng 1 Juan 5:16-17 na hindi hantong sa kamatayan, yan po ang tinatawag na venial sin. Ano pong mga termino na yan? Yan po ay galing sa Latin. Kasi ang Biblia ay ditranslate from the Greek, from Hebrew, Aramaic, Greek, into Universal Latin, mga kababayan. At hanggang marami ng version ngayon. Kaya sa Latin, ang tinatawag na mortal sin, ibig sabihin sa English is more,
sa Latin is mors, means deadly, bigat na kasalanan. Ang venial sin is hindi mabigat na kasalanan. Kahit dito sa ating experience sa justice system natin, sa korte, di ba hahatol ang huwis ayon sa bigat ng kasalanan? Yan mga kababayan, dapat maintindihan. Iba ho ang bigat ng kasalanan na nakapatay ng tao o nagnakaw lang ng pagkain. Puro kasalanan ang dalawa. Ngunit ang mabigat dyan mga kababayan ay yung pagpatay ng tao. Kaya mayroong tinatawag justice. At we are judged according to the weight of sin. Ganon din ang huwis natin dito sa lupa. Sabi ng huwis, anong kasalanan ito? Nakapatay ng tao. Okay, 12 years. Ito, nagnakaw ng pagkain. 12 years eh. Saan ang hustisya pag ganon? Kita nyo mga kababayan? So, kung pag ganon, ang nagnakaw lang ng pagkain, katulad rin sa hustisya ng pagpatay, 12 years din, saan ang hustisya? Di ba wala? Kasi maliit lang ang kasalanan sa nagnakaw kaysa nagpatay ng tao. That is justice. Kaya nga may hustisya. Ngayon, pagdating naman dito sa hustisya ng Panginoon, maliwanag po, City 11 ng libro ng Salmo, maliwanag po. Yahweh is the righteous judge. Ibig sabihin, mas matimbang pa ang Diyos kaysa tao. Minsan ang tao nabibili ang hustisya, pero ang Diyos hindi. So kung ang tao na hindi perfect na hustisya ay nakakita sa bigat ng kasalanan, how much more ang Diyos? Kaya mga kababayan, mayroong tinatawag na punishment but not weighty, hindi mabigat na kasalanan. Okay? Punishment yan. Punishment pa rin pero hindi mabigat. Pero kung mabigat ang iyong kasalanan, minsan sabihin ka ng huwis, hanggang buhay kang mabilanggo. Dahil sa bigat ng kasalanan na ginagawa ng tao. Yan po mga kababayan, at least naintindihan ninyo ang mga analohiya. How much more ang Diyos? Kaya, kung si Pedro ay nagnakaw lang ng pagkain at si Juan ay nakapatay ng tao, kung pareho silang mamatay sa hukom ng Diyos, saan pupunta ang dalawa na kaluluwa? Si Pedro, malaking kasalanan, hindi naman nagsisi, namatay. Sabi ng doktrina ng Biblia at saka sa Santa Iglesia Katolika, kung ang isang tao ay mamatay at nagbaon ng malaking kasalanan, mortal sin, ang kanyang kaluluwa ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Maimpyerno. Kasi hanggang kamatayan, hindi siya nagsisi, hindi siya nagbago. Yon ang tinatawag na mortal sin. Ngayon, namatay si Juan, kunti lang ang kanyang kasalanan, nagnakaw lang ng pagkain. Kasalanan pa rin yun. Ang tanong, sa pagkamatay ni Juan, saan siya ilagay? Sa inyong palagay? Kasi kung sabihin mong si Juan ay maimpyerno din katulad ni Pedro, saan ang hustisya? O di ba? So hindi siya pwede sa impyerno sapagkat kunti lang ang kasalanan ang kanyang nagawa. Si Pedro ay nasa impyerno sapagkat nakapatay siya ng tao. Pero si Juan nagnakaw lang ng pagkain. Justice ba ang Diyos kung pareho silang nasa impyerno? Hindi. Kahit sa inyong palagay, kahit protestante ka pa. Ha? Kung ikaw ang huwes, talagang sabihin mo, hindi pwedeng ibilanggo habang buhay ito sapagkat pagkain lang ang kanyang ninakaw. O, di ba? That is justice mga kababayan. How much more ang Diyos? Na ang Diyos ay perfect justice. Kaya kung namatay man ang dalawang malaking kasalanan, si Pedro, nasa impyerno ang kanyang kaluluwa, si Juan, may kasalanan, ngunit kunti lang ang kanyang kasalanan, hindi siya pwedeng ibulid sa dagat-dagatang apoy. At hindi rin siya pwedeng immediate makapasok sa langit. Sapagkat maliwanag ang Revelation 21:27, walang makapasok sa kaharian ng Diyos na may munting kasalanan. Saan ngayon, mga kababayan? Kaya ang Biblia, nagpahiwatig. Kailangan intindihin ayon sa tinatawag na konteksto. Ang sabi ng Biblia, mga kababayan, 1 Corinto, no? 3:15. Kung ang gawa ng isang tao, siya ay matalo, dadaan siya sa apoy. Ano daw? Dadaan sa apoy. Period, hindi. Sabi ni San Pablo, dadaan siya sa apoy, ngunit siya ay maliligtas. Alin daw ang mangyari sa tao? Dadaan sa apoy. Aling apoy? Impyerno
Hindi, sapagkat ang apoy ng impyerno, mga kababayan, ay walang kaligtasan. Ang sinabi ni San Pablo, kung ang gawa ninuman ay matalo, siya ay dadaan sa apoy. Ano ang apoy? Hindi sa impyerno. Ano po pala ang ibig sabihin ng apoy? Mga kababayan, para maintindihan ay ganito. Ang apoy po, mga kababayan, ito po ay ginagamit para sa purification ng bakal at ng mga tinatawag na gold, mga kababayan. Kaya ito po ang ginamit na analohiya pang panlinis. Ito din ay ginamit ni San Pedro sa kanyang talata 1 Pedro 1:7. Nasabi ni San Pedro sa kanyang unang sulat, sabi niya, mga kababayan, ang inyong paniniwala ay higit pa sa bulawan, sa gold, sabi niya. At lalo pang dalisayin sa apoy. Totoo nga naman, literally, ang apoy ay pagpadalisay sa tinatawag na gold. Ito po ang ginamit din ni San Pablo upang testingin, magiging ma-purify ang tao. Sabi ni San Pablo maliwanag, kung ang gawa ng bawat isa ay matalo, siya ay dadaan sa apoy. Meaning, lilinisin sa apoy. Ngunit siya po ay maliligtas. Hindi po apoy ng impyerno, kundi apoy ng pag-purify, pagpanglinis, mga kababayan. Okay? At ang sabi po, mga kababayan, sa Matthew, kung babasahin niyo po ang Biblia, okay? Babasahin niyo po ang Biblia, napakaliwanag. Okay? Okay. Ang Biblia po, napakaliwanag. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, doon sa 2 Maccabees, mga kababayan, chapter 12, verse 44, 45, si Judas Maccabee, mga kababayan, siya po ay nag-alay ng dasal sa mga yumao, sa mga kasama niyang namatay. Mga kababayan, kung ang paniniwala mo o paniniwala ni Judas Maccabee na ang kanyang kasamahan ay nasa impyerno na, bakit pa siya nagpadasal? Kung alam niyang nasa impyerno na. Ang nasa impyerno na nakaluluwa ay wala ng sapat na misa o pagdasal upang sila'y maligtas dahil nasa impyerno na. Pangalawang punto, tingnan niyo po ang flow ng reasoning ng Katoliko kung bakit tayo naniwala na may purgatorio. Pangalawang punto, kung naniwala si Judas Maccabee ayon sa matandang tipan na ang kanyang kasamahan na matay ay nasa langit na, bakit pa siya nagpadasal? Kaya mga kababayan, in short, reasoning, kung naniwala kang nasa langit na ang kaluluwa, wala ka nang dapat ipagdasal. Sana'y hindi na nagpadasal si Judas Maccabee. Kasi kung naniwala siyang nasa langit na. Pangalawa, kung naniwala siyang nasa impyerno na ang kanyang kasamahan, bakit nagpadasal pa siya? Ibig sabihin, mga kababayan, kung naniwala kang nasa langit at impyerno na, ay hindi ka na dapat magpadasal pa. Bakit nagpadasal si Judas Maccabee? Mga kababayan, katulad ng Katolikong paniniwala, ito palang padasal ng mga yumao, hindi lang ito bago. Kaya mali ang protestanting sabihin, ito'y imbento ng Katoliko upang pagkapirahan daw. Ito po ay nakabatay sa paniniwala sa lumang tipan. Kung si Maccabee ay nagpadasal dahil naniwala siya na may kaluluwa na wala sa langit at wala din sa impyerno, kaya pang padasalan. Kasi sabi niya, mga kababayan, ang pagpadasal sa kanila upang sila ay makaligtas sa kanilang kasalanan. Napakaklaro. Kaya mga kapatid, ito pong 7 books, wala sa protestante. 66 lang sa kanila. Kaya ang kanilang mga tinatawag na henerasyon, kasi tinanggal ni Martin Luther noong 1527, dahil ang paniniwala niya, faith alone saves us. Hindi na siya naniwala sa padasal. Kaya tinanggal ito, mga kababayan, sa protestanting authority doon sa British, itong tinatawag 7 books. Kaya 66 na lang sa kanila, tayo ho ay nanatiling
73. Alam nyo po, ang Old Testament King James Version 1611 sa unang labas na printa ay yan po ay katulad ng Katoliko 73, mga kababayan. Tingnan nyo po ang kasaysayan. Basahin nyo po. Ang problema sa Protestante pagdating sa kasaysayan, selective. Pag ang kasaysayang binasa nila at tama sa Katoliko, basahin. Pero kung pabor sa Katoliko, awag yan. Hindi yan makaligtas. Biblia lang tayo. Yan ang mga tinatawag bias na Kristiyano, mga kababayan. Okay? So, kaya tayo nagpadasal sapagkat mayroon hong paniniwala na iniwan sa atin na mayroong dapat ipagdasal. At yan po, mga kababayan. Ibasa muna tayo. So, magandang hapon sa lahat ng nanonood. At ako po'y nag-request na pakishare naman po. No? Kahit 5 tao lang sa bawat isa sa inyo, mga Katoliko, sapat na po yan upang sila po ay mabigyan natin ng ganitong pag-aaral. Magandang hapon kay Brother Rinaldo Ramos Jr. Magandang hapon sa iyo, sir. Kay Brother Romeo Sr. Balintos is watching. Magandang hapon sa iyo, sir. Kay Arman Lopez Minyusa, magandang hapon. Sa aking kaibigan, Ronel, magandang hapon, sir. Jumer Arroyo, magandang hapon. Si Brother Michael Biadnes Paikan, magandang hapon. Si Sister Cherry Tejero Sumanting, magandang hapon sa iyo, sister. At sino pa ba dito? Si Brother Dimigilio Edison, magandang hapon po. At Randy Poncheca, magandang hapon. TC Lugruño Pedrosa, magandang hapon. Sa atin lahat, ha? Sa lahat, si Marky Royland, magandang hapon. Bert Dumagil, magandang hapon, sir. Sa inyo lahat, magandang hapon. Okay? Magandang hapon, bro. Watching from Bangkal. Salamat sa mga dagdag na kalaman. God bless Prodeo et Ecclesia. Okay. Kay Luloy Sarceli Tagsa, magandang hapon. Okay, sino pa ba ang hindi ko natawag? Ha? Pasensya na po kung hindi ko matawag. Si Carlwin Tantan is watching, magandang hapon. Okay, tuloy ho tayo sa ating pag-i-explain, mga kababayan, sa tungkol sa purgatorio. Ang purgatorio po, this is a justice of God. Without purgatory, you cannot say that God is justice. Why? Bakit po? Sapagkat kung pariho lang pala ang bigat ng kasalanan, kung mamatay ang dalawang tao, halimbawa si Pedro at si Juan, sa aking analohiya, si Pedro nakapatay ng tao, si Juan ay nagnakaw lang ng pagkain, pareho silang namatay. Sa harap ng Panginoon, kung langit lang at impyerno, saan mo ilagay ang kunting kasalanan? Kung si Pedro ay malaking kasalanan, natural kung hindi siya nagsisi, sa impyerno. Pero si Juan, saan mo ilagay kung ang kanyang kasalanan ay kunti lang? Pariho ba silang maimpyerno? Kung ganon, lalabas ang Diyos ay hindi hustisya. Kuha ninyo ang logic, mga kababayan. Kaya sa Katoliko po, mayroon ho tayong tinatawag na third condition of the soul. First, heaven. Second is hell. And the third is for those who died in God's grace but not perfectly, mga kababayan. Kaya sila po ay linisan sa apoy para sila po ay kaaya-ayang ipasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang doktrina ng purgatorio. Kasi kung maniniwala ka lang langit at impyerno, nilalagay mo ang Diyos ay hindi hustisya. Ang langit, hindi pwedeng papasok doon ang may kunting kasalanan. Binabalikan natin ang 21:27 ng Revelation. Walang papasok kahit kunting kasalanan doon sa bagong Jerusalem kung langit. Saan mo ilagay ang kaluluwa ni Juan na kunti lang ang kasalanan? Si Pedro, kung dahil malaki ang kasalanan niya, nakapatay siya ng tao at hindi nagsisi, diretso siya sa impyerno. Pero si Juan, nagnakaw lang ng pagkain. Ang pagnanakaw po ay labag sa Panginoon pa rin. Ngunit, in terms of weighty of sin, bigat ng kasalanan, hindi po mabigat, hindi ho mortal sin. At hindi ho pwedeng i-impyerno mo siya dahil lang sa kunting kasalanan. And that is unfair. Even in human justice, hindi pwede yan. Kita ninyo, mga kababayan, ginawa ng protestante na ang Diyos nila ay hindi makatarungan. Yan, mga kababayan, magandang ano po ang 7 books na tinanggal ng protestante. Ito po ay katanungan ni
Respondo Alberca King Raisel. At least 7 books yan. First and Second Maccabees, Zerach, Tobit, Susana, ano pa? Ikaw na hindi ko na ano pa yung dalawa. Basta, ano yan? Veil of the Dragon. At number 7 is, ano pa yun? Tobit. Yan, ang mga libro, Brother Respondo na tinanggal. No? At yan po ay bahagi ng Septuagint version. No? Ang Septuagint version po ay originally 46 plus 27 New Testament is 73 or 72. At yan din ang King James Version unang printa, mga kababayan. Brother Respondo. Pero bakit? Kailan ho yan nagiging 66 na lang? Kailan? Tingnan nyo po sa kasaysayan. And available po ang ating internet sa lahat. Bus of information. Why? At anong mga libro, mga kababayan? Ha? Yan ang sagot ko sa iyo. Unang imprinta ng King James Version, sila po ay tinatawag na katulad ng Katoliko. At kailan lang yan tinanggal? Kasi sabi ng mga mangmang na protestante na hindi alam na ang nagdagdag daw Katoliko, mali. First King James Version printed in 1611 is 73. May Maccabi yan. Okay? May Maccabi. At dyan po sa Sirach, mga kababayan, mababasa natin po ang sinasabi ng propeta Sirach na alalahanin ang mga yumao, mga namatay. Bakit ang protestante ayaw na? Sapagkat wala na sa kanila ang Sirach, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo. Dito po sa Magandang Balita, Bisaya, Biblia. City 33. Pagmanggihatagon kamo, pagmanggihatagon sa tanang mga buhi, apan ayaw kalimot paghandom sa mga nangamatay. Kailan natin gihandom ang mga nangamatay? Kailan po natin ni-remember ang mga yumao? Dahil yan po ay may basihan sa Biblia during November 1 and November 2. Mga kababayan. Kaya mayroon ho tayong batayan kung bakit tayo nagpadasal. Sapagkat maliwanag, mga kababayan, na ito po ay tinuro ng banal na kasulatan. Ang problema sa bagong henerasyon ng mga protestante ngayon, from 15th century hanggang ngayon, ilang century na. So, ang new generation of Protestant, wala na sa kanila ang tinatawag pagdasal sa mga kaluluwang namatay. Sapagkat sila po ay protestante na at wala na ang turo tungkol doon sa binawas ni Martin Luther. Kaya mga kababayang Katoliko, wag tayo na makalimot sapagkat kahit patay na ho sila, ang turo po ng Biblia, sila po ay buhay sa harap ng Panginoon. Sabi ni Kristo, 22 ng 31 ng Mateo, ako'y Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ako'y Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Historically, matagal na hong patay si Abraham, si Jacob at saka si Isaac. Pero sa harap ng Panginoon, buhay ang kanilang kaluluwa. Sa katunayan po, sa Mateo 17:3, doon po nakita si Moises, matagal nang patay pero buhay, nakausap ni Kristo. Ibig sabihin, patay ang kanilang tinatawag katawan, ngunit buhay naman ang kanilang kaluluwa. At katunayan, mga kababayan, mababasa po natin sa Padayag 6:9 at saka 10 na yung mga pinatay dahil sa kanilang pangangaral, sila po'y buhay at humihingi ng tinatawag na vengeance sa Panginoon. Basahin ko po, baka hindi binabasa ng mga protestante, tayo po ang babasa. Okay? Nang binuksan ang ikalimang pananda, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patutuo. Oh, may kaluluwa pala doon sa dambana ng Diyos. Anong sinabi? Tuloy natin sa Jess. Sumigaw sila. Sinong sumigaw? Yung mga kaluluwa. Kung hindi sila naniwala nito, di
Punitin nyo na lang mga protestante kung hindi kayo naniwala dito. Sabi ninyo, walang kaluluwa. Dito, mga kaluluwa sa namatay. Ibig sabihin, may kaluluwa kahit patay ang katawan. Ano ang sinabi nila? Sumigaw sila ng buong lakas. Hanggang kailan po, Panginoon, banal at tunay, hindi mo igawad ang katarungan na ipaghiganti ang aming mga dugo sa mga namamayan sa lupa. Napakaliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan. Bakit hindi ito binasa ng protestante at hindi ito tinuro? Dahil ba salungat sa turo ng Katoliko? Dahil ba kung ito ituro nila na mayroong kaluluwa na nasa dambana ng Diyos, ay katulad sila ng Katoliko, at bakit pa sila lumayas? Kaya mga kababayan, hindi na nila ito basahin para hindi silang magbukha na kagaya ng Katoliko na talaga silang umalis na. Kaya lang, heretical at kulang na ang kanilang turo. Kaya mga kababayan, tayo po ay palaging nagtuturo sa pamamagitan ng suporta, lalo na si Arman Lupis Minyosa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo makapag-live ngayon. Salamat. At malaki pang ilang araw pa itong magagamit, mga kababayan. Kaya salamat sa inyong suporta, moral, mga prayers ninyo para tayo makapagturo dito. Hindi ko man kayo kilala, mga kababayan. Nawa po'y i-share ninyo ang ating pagbibigay kaalaman tungkol sa doktrina. Kaya po ang terminong purgatorio, kung ibabalik mo sa tinatawag na etymology, no? Etymology of the word. From the Latin word purgare. Purgationem. Purgationem means to cleanse. Pagpanglinis. Purgare. Sa English, nandoon mabasa natin ang tinatawag root word, purge. Purge means to cleanse. Okay? Yan po kinuha ang mga derivation of the word. Kaya purgatory, no? From the Latin words purgatorium, meaning to cleanse. Yan po mga kababayan. At ang sabi ng protestante, masyado silang humahanap ng technical. Nababasahin nila ang pabasahan nila sa inyo. Pag hindi mabasa, hindi sila maniwala. Pag maniwala sila, yun dong mababasa sa Biblia. Pero kung hindi mabasa sa Biblia, hindi sila maniwala. Mga kababayan, kung yan lang po ang problema, na basahin sa sitas ng Biblia, maniwala sila, hindi basahin na natin doon sa tinatawag na bersyon ng La Sagrada Biblia. Na sinasabi dito, alos tales predico mozzo tempo il Espíritu de Cristo por boca de Noé, que doro la pabración del arca, el Padre si intende por cárcel el purgatorio. Kung ang kanila lang hinahanap, yung litra por litra, sapat na sa kanila, parang grade 1 section kalabasa yan para sa Katoliko. Ang importante po, mapaliwanag mo ang konsepto. Dahil kahit saan ka, gagawa ka ng thesis, mga kababayan. Pag gagawa ka ng thesis, tatanungin ka ng mga panelis. Ano po ang konsepto? Ano po ang ibig mong sabihin? At saan mo ito kinuha? Minsan pa po ay tinatanong yan sa atin. At masagot natin yan dahil mayroon ho tayong batayan. Hindi ho tayo nagkuro-kuro dito. Kaya mga kababayan, ang pagdasal ng mga yumao, yan po ay nakabase sa Biblia. At ang pag-remember po sa kanila, sapagkat po ang kamatayan ay hindi end of our existence. In the deep theology, mga kababayan, that is from one existence to another existence. Okay? That is not the end of our existence, but that is a separation only of body and soul. Ayon doon sa 35:18 ng Genesis, namatay si Rachel sapagkat humiwalay ang kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa, ayon kay Kristo, na tinuro ng ating Panginoon na hindi siguro nila pinaniwalaan, problema nila yan. Immortal po, ayon sa 10:28 ng Mateo. Ibig sabing immortal ay walang kamatayan. Ngunit ito po ay maka-feel ng ligaya at parusa, suffering. Kaya kung ang tao ay gagawa ng kasalanang mortal at hindi siya nagsisi, siya po ay paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ang paparusahan, mga kababayan, ay ang kanyang kaluluwa. Pangalawang kamatayan. Why there is second death? Logically, because there is a first death.
And that first death is separation of soul from the body. Kaya mga kababayan, yung nagsasabing walang kaluluwa ang tao, ito na ang kaluluwa, yan ay tinatawag na kalabasa sa pag-intindi ng biblical theology. Kaya, yan po mga kababayan, sana po meron kayong natutunan sa isang oras na naman nating pagtalakay sa doktrina ng Katoliko. Na atay makita anang Biblia nga La Sagrada Biblia, ikuani mo na siya kay that is seldom. Hindi ho, dilitan ng La Sagrada Biblia nga na ay mabasa. Pilion nimo kay daghang klase pod nga pinulungan ang kining gitawag Espanyol Brad Arman, no? Then lain nga pagkasulti, no? Napoy English ba? Sama sa English, lahi ang pronunciation English nga pagkasulti sa British, lahi pod sa kining kining gitawag og US sama sa Espanyol, no? So, kana mga brothers and sisters, ang ato ang tema karong adlaw sa mga nagtatanong tungkol sa purgatory, why we believe purgatory, it is because that is reality in our Catholic faith. Yung iba, lumaya sa Katoliko dahil hindi nila naintindihan at naturuan sila na wala sa Biblia, palaging wala. Mga kababayan, there is a saying, goes like this: a lie which is often repeated enough become a truth to those ignorance. Kaya Katoliko, wag kang magiging mangmang o ignorante para hindi ka makuha ng protestante. Dahil sila po, ang kanilang nature ay against lang ng against. Okay? Protestante nga eh. Ang unang protestante, ang demonyo, doon sa langit, nagprotesta sa Diyos. Eh kung may protesta sa langit, mayroon din silang mga aliporis dito na palagi lang umaatake sa doktrina ng Katoliko dahil protesta ng protesta. Hindi naman nagtatanong para mapaliwanagan. And that is very unfair, mga kababayan. Nahusgahan mo ang isang tao na hindi mo pa tinatanong ang kanyang side. Okay? Yan ang ginagawa ng protestante. Instead, nakabasa ng salita ng Diyos, nagiging bias na, nagiging judgmental na. Tanungin mo muna ang Katoliko kung bakit kami naniwala. At huwag kang magtatanong doon sa walang alam. Oh, yan ang problema. Kasi ang gusto lang nila, ang tao ay kanilang makuha at turuan nila pagdating sa kanila ng atake. Katoliko hindi ho, mga kababayan. Turuan natin ang bawat Katoliko na makaintindi sa doktrina so that they can be able to live the teaching and share the teaching to others.